imaginein mo yung anak mo, siya yung tinutukan ng balisong. Yeah. Siya yung binutasan ng bag kasi nabutasan na siya ng bag. Na-snatcha na ako ng kwintas. Paano kung siya yung mas-snatcha ng kwintas? Tapos may batang humahatak ng bracelet ko. Mga batang maliliit nagnanakaw na ng bracelet. Mga lumbands lang yun. Sabi ko, what if sa anak mo yun mangyari? Okay lang ba sa'yo? Naalala ko noon, November 2018. Sabi mo sa akin, next birthday mo, nasa Canada tayo. Kung nanalo ka dati, siguro yung mga achievements mo ngayon sa buhay. Kasi nakita rin naman ng pamilya ni Joy, ng pamilya namin, kung ano yung mga nararating namin. Yung mga promotions, diba? Diyan yung paglaki ng sahod. Na sinasabi nila na, kaya ka natalo noon. Kasi may planong mas maganda si Lord sa'yo. Napakaganda naman. Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo. Welcome back to our brand new YouTube channel. This is Joy in Alberta and today may bago nga tayong pakulog. So ano nga ba ang ating bagong pakulo? Meron tayong bagong episode na ilo-launch. And this is the premiere. Ayan. So welcome to Chill Chat Tuesday with Joy and Kicks. Ayan. So, magsisimula nga tayo ng bagong episode kasi wala na kaming content. Hindi, yan. Hindi gusto namin na makilala nyo kami on a deeper level. Yung hindi lang bilang, tiga Edmonton vlogger, ganyan. Tapos, about Canada. So, gusto namin, iba naman, hindi naman laging Canada. So, alam nyo na guys na every Tuesday, it's anything under the sun ang pag-uusapan natin. Kwentuhan lang talaga. Exactly. So today, bilang unang-unang episode to, ang ating unang episode will be about the what ifs. Dito sa episode na to, magtatanungan kami. We have 3 questions each. Tatanungin ko siya ng mga what ifs niya at tatanungin niya naman ako ng mga what ifs ko. Okay? So mag-start na tayo, guys. So unang question, unang what if ko para sa'yo. What if hindi tayo na PR dito sa Canada? Saang bansa mo gusto? What if hindi tayo na PR dito sa Canada? Saang bansa ko gusto? Okay. Kung hindi tayo mapi-PR dito sa Canada, siguro ang magiging option ko ay, yung di ba may top 3 tayo dati? So, Australia o kaya New Zealand. Hindi ko na siguro magiging option yung Singapore kasi natry na namin doon and alam namin na hindi nga kami mapi-PR din doon. So, I think hindi na kami pabata. Nasa 30s na kami. So, kailangan na namin humanap ng place kung saan kami mag-retire or place kung saan kami magtatrabaho for longer, mag-start ng family. At alam ko na hindi yun Singapore kasi hindi nga kami ma-PR doon. So, it's gonna be either Australia or New Zealand. Follow-up question, bakit hindi mo maano yung Pilipinas? May follow-up? Magkatatlo lang? Hindi, bakit hindi mo nga sinama yung Pilipinas? Okay, bakit hindi ko sinama yung Pilipinas? Kasi nga, ito na lang yung way of living doon kasi, medyo mahirap talaga ang pamumuhay sa Pilipinas. Kagabi nga, di ba pinag-uusapan natin, ang hina ng tubig, kahit may pambayad ka, ang hina ng tubig. Tapos, mahirap na talaga. Parang, it's very hard to correct a very wrong system. Kung isang tao lang, 2 tao lang yung mali, pwede mo pa yun maituwid. Pero yung sistema yung mali from a very long time ago, parang mahirap na siyang itama. At although may magagawa ang isang tao para mapagbago ang sistema, hindi siya ganun kadali. May pag-asa pa yung Pilipinas. Hindi naman nawawala ng pag-asa. I just don't think that that hope or that change can be possible in our lifetime. Siguro hanggang sa buhay pa din i-vibe, no? Hanggang sa kapwa-buhan din i-vibe. Sa panahon ngayon. Mahirap. Hindi ko makita na maganda ang Pilipinas. May parte ng Pilipinas na maganda. Pero the whole system is just broken talaga. Corruption ba? Grabe. Bisita lang. Kasi mahal ko naman ang Pilipinas. Bisita-bisita. Pero for long term, parang hindi pa sa ngayon. Hindi ko pa nakikita. Sorry guys kasi may mommy brains pa. So, kailangan natin ng listahan. What if hindi dumating agad sa atin si Vibe? Nung dumating si Vibe, which is nung last... Nabuntis ka? Oo. Okay. Maiisipan mo ba? Or makakapag-decide ka ba? Kasi si Vibe yung naging trigger Kaya sabi mo, game, lipat na tayo ng Edmonton. Or ng Calgary, or ng Alberta. Kung hindi dumating si Vibe, makakapag-desisyon ka ba nun? At the back of our mind, lagi natin sinasabi to, di ba? Na parang nagkaroon tayo ng dahilan na lumipat ng ibang province. Parang at the back of our mind, kahit wala pa si Vibe noon,
feeling ko gusto natin talagang lumipat kasi parang pakiramdam natin sa PEI. Okay naman na doon, pero parang may mas gusto pa tayo at alam natin na mas malawak yung Canada sa mga iba't ibang opportunities. Kasi nakapunta tayo ng Vancouver, nakapunta tayo ng Alberta. Iba yung dating ng dalawang province na napuntahan natin ngayon before nakapunta tayo ng PEI. Masyado lang tayo nagandahan sa PEI dahil inaccept natin ng reality na si PEI yung nakapag-invite sa atin, si PEI yung dahilan na naging PR tayo. Pero alam ko, at alam ko na alam mo rin, na siguro in denial tayo parehas kasi sobrang mahal natin yung probinsya na nagbigay ng opportunity. Alam natin na sa likod ng isip nating dalawa, yung desisyon natin na paglipat na dahil kay vibes, education, gusto rin natin yun. Diba? Gusto rin natin yun. So, kung ang tanong, kung lilipat pa rin ba tayo kahit wala si Vibe? Yes. Yun yung magiging what ifs natin, diba? Parang, bakit hindi tayo lumipat sa Alberta? Diba? Tapos, ngayon, kung di naman natin nagustuhan dito sa Alberta, tapos kunyari nga wala si Vibe, di natin nagustuhan dito, anytime makakabalik tayo ng PEI, diba? Parang, tara, sumubok lang tayo ng ibang lugar. Lalo sa yung trabaho mo naman, flexible, diba? Gusto ko mag-US, guys. Oh. So, kung lilipat pa rin naman siguro. Hindi ko lang talaga sure kung saan province, pero gusto namin mag-explore lagi ni Joy. Yeah. Yes. Tama naman. Agree. Yeah. Next. So, next what if ko sa'yo, what if hindi ako pumayag na mag-Canada tayo nung sinabi mo na gusto mong mag-Canada kahit ayoko pa nung time na yun? So, to answer your question, backstory muna tayo. August 2018 kami nagpakasal. 2017, napapayag ko na siyang mag-Canada. Pero ayaw niya dati kasi nga gusto niyang umuwi ng Pilipinas, gusto niyang maging negosyante sa Pinas, gusto niyang maging politiko sa Pinas. Yan yung mga pangarap niya sa buhay na hindi na niya magkagawa. Pangarap na lang. Ayan ang pangarap na lang talaga. What if naging politiko ka? You know? Napapayag ko nga siya ng 2017. Kung hindi ka pumayag ng 2017, walang kasalan ng 2018. Ayos ka. Salamat ka nakabidyo. Anyway, hindi totoo nga. Parang siguro, hindi tayo naging Iba yung tatay ni Vibe ngayon. Hindi tayo magkasundo. Lang naman, baka sakali. Kasi syempre hindi tayo magkasundo sa gusto natin gawin. Baka naman mapapayag mo ako na mag-Pilipinas tayo. Pero alam nyo ba guys kung paano ko siya napapayag? Sabi ko sa kanya, kasi natutukan na to dati ng balisong. Sabi ko sa kanya, imaginein mo yung anak mo. Siya yung tinutukan ng balisong. Siya yung binutasan ng bag kasi nabutasan na siya ng bag. Na-snatcha na ako ng kwintas. Paano kung siya yung mas-snatcha ng kwintas? Tapos may batang humahatak ng bracelet ko. Mga batang maliliit nagnanakaw na ng bracelet. Mga loom bands lang yun. Sabi ko, what if sa anak mo yun mangyari? Okay lang ba sa'yo? Panigurado naman, syempre ang mga big universities sa Pinas, wala naman yan sa mga probinsya. Nasa Manila, nasa Pasig, yung mga ganun. Nasa U-Belt, inside U-Belt. Nasa U-Belt. Kung saan man yung U-Belt. Hindi ko rin alam kung nasa yung U-Belt. Nasa U-Belt daw na marami nga kasing snatcher. Doon, Diyos ko, Lord, amen. Yun, napapayag ko na siya. Doon ko siya napapayag. Na iniisip pa lang niya na yung anak niya ay mag-aaral doon. Na i-stress na kami kung paano ang gagawin namin. Wala pa kaming anak noon. Yun yung nagpapayag sa kanya. But anyway, kung hindi siya pumayag, yung anak niya nasa U-Belt. Pero papayag ka, diba? Nakakatuwa lang malaman na... Ay, baka papayag naman ako. Papayag ka naman din pala. Baka. Kasi, totoo lang guys, kung ako'y magiging selfish, bakit hindi? Matanda na ako, hindi na ako mag-aaral. Yung anak ko na lang. Yung kumbaga, kung sarili ko nang iisip ko na din yung mga kaibigan ko, mga Jumega, mga amiga. Diba? Gala-gala, matanda na tayo ngayon. So, parang ang sarap-sarap na sa Pinas kasi chill-chill ka. Kaso nga lang, kung iisipin mo yung future ng pamilya mo, ay... Ganun pa rin, no? Yeah. Okay. So, baka nasa U-Belt tayo ngayon. So, what if, naalala ko noon, November 2018, sabi mo sa akin, next birthday mo, nasa Canada tayo. What if hindi ka nakahanap ng trabaho sa Canada? Nasaan tayo ngayon? Siguro sa kakulitan mo, nasa Canada pa rin tayo. Mga nag-estudyante ka. Estudyante. Yeah. Pero ano ba, ito baka sabihin mo dahil naka-video lang. Basta kasi ako, sinabi talaga ni Joy, gusto ko nangyayari yun. So talagang naghanap ako ng paraan para paano ko ma-hire dito, paano ko makahanap ng trabaho habang nasa labas kami ng Canada.
inaral ko yung bawat probinsya, kung paano kami makakarating dito. Pinag-focusan ko talaga. So, kasi gusto kong maibigay sa kanya yung life na gusto niya kahit na talagang against ako dati. Ayoko talagang umalis ng Pilipinas. Gusto kong umalis ng Pilipinas para makapag-ipon. Then, uuwi ako ng Pilipinas. Alam mo yung typical Filipino mindset pag OFW ka na 10 years lang. Pagkatas nito, uuwi ako, magnenegosyo ako. Pero, sa pagkakakilala ko kasi kay Joy, sabi ko nga kanina, pangarap na niya to mula bata pa. So baka ako yung ginamit ni Lord na instrumento para matupad yung pangarap niya. Hindi, totoo. Yun lang, gusto ko lang maibigay talaga sa kanya. So kung sakali man siguro hindi ako nakakita ng trabaho na makakatulong sa amin na makapag-move dito sa PEI, siguro kinonsider ko yung sinasabi niya before na mag-student siya. Kasi tsak makikita ko na malungkot siya, na ganyan. And yung tangi sigurong matutulong ko dun sa pag-student niya. Siya yung sugar daddy ko. Yun nga. Ito na ipapasok. Ano? Yung susunod ko kaya sabihin. So, ang tangi may tutulong ko lang sa kanya is financial. Baliw. Na, syempre, student magastos, di ba? Oo. So, malamang lahat nung kinikita namin dati sa Singapore is syempre, ilalaan namin dito. Tapos yung mga ibang nagawa namin, like yung mga projects sa Pinas, o kaya yung pagbili ko ng sasakyan before kami ikasal, siguro nawala yun, yung mga ganong bagay. Kasi nga, mas malaking gastos yung pag-student niya. So, kung di ako nakahanap ng trabaho, nakadepende pa rin kay Joy kung saan siya mag-aaral sa Ubeltbau dito sa Canada. Thank you. Napakasaya namang malaman na nasa Canada pa rin pala tayo kahit di ka nakahanap ng trabaho. Last question ko muna guys sa kanya bago namin sagutin yung question para sa aming dalawa. Okay. Last question ko sa'yo is, nung mag-18 ka pa lang, lumaban ka as barangay councilor. What if nanalo ka dun? Anong tingin mong naging future mo? Nag-cruise ka pa rin ba? Nag-Singapore ka pa rin ba? Anong tingin mo? Sa tingin ko, ito totoo to pero syempre, kung ano may nangyari sa atin ngayon, plano ni Lord yun, di ba? Lagi namin sinasabi. Yung sa tingin ko, nag-stay talaga ako sa Pinas noon. Kasi yung foundation ko bilang kabataan kasi dati talaga, napunta talaga sa parang public service ba yun? Public service or community service. Masyado ako na-involved sa community nung kabataan ko. Sa lugar lang naman namin. Tapos hanggang sa, yun yan, naging SK chairman ako. Nagkaroon ako ng mga kaibigan na mga SK chairman din sa iba't ibang barangay. Tapos naging, syempre, na-involve kami sa iba't ibang projects. So naging kaibigan ko rin yung mga councilor ng bayan, yung mayor, vice mayor. So lagi kami nakatambay sa kanila. Kapag kami mga projects, involved na rin kami. So nakita ko yung saya ng pagiging yung saya ng parang masyado kang public service nga, na parang nag-e-enjoy ka habang nagtatrabaho ka. Kami mo pang natutulungan sa mga desisyon na gagawin mo, na ikaw yung magdidesisyon. Parang fulfilling lang na pakiramdam sa akin yun. So feeling ko, kung nanalo ako noon, sabi nga ni sabi ni mami mo to noon Kasi sabay kaming kumandidato ng mami niya sa lugar nila, saka sa lugar namin. Yung mami niya nanalo. Tapos nga ako yung natalo. After mga ilang years na nasa Singapore na kami noon, sabi niya, kung nanalo ka dati, siguro yung mga achievements mo ngayon sa buhay. Kasi nakita rin naman ng pamilya ni Joy, ng pamilya namin, kung ano yung mga nararating namin. May mga, andyan yung mga promotions, diba? Andyan yung paglaki ng sahod. Na sinasabi nila na, kaya ka natalo noon. Kasi may planong mas maganda si Lord sa'yo. Napakaganda. Kung pinilit kong manalo noon, hindi pala ikaw yung magiging asawa ko, isa ako sa mga corrupt na politician. Kasi sa akin kasi, nung nandoon ako sa politika, nakita ko yung ganda at yung domain ng politika. So baka kung syempre sabi nga niyo, 18 years old lang ako noon, masyado tayong mapusok, gusto natin na laban lang tayo ng laban. Baka mamaya maling direction pala yung tinatahak ko noon. Kaya itinama lang ako na natalo muna ako bago ko nanalo. Ngayon, nanalo na ako. Subscribe. Subscribe kayo, guys. Minsan lang yan. Okay. So, ito na. Dahil wala na siyang maisip na tanong para sa akin, magtatanong na lang ako for the both of us. So, kung di tayo nagkakilala, nasaan tayo ngayon? So, what if
hindi tayo nagkakilala, nasaan tayo ngayon? Nasaan ka ngayon? Nasaan ako? Ikaw muna. Ako muna? Sige, para ikaw din naman magtatapos na itong vlog na to, di ba? Kung hindi tayo nagkakilala, sigurado ako may asawa ako, di ba? Hindi ka pa pare. Hindi naman tayo nagkakilala di ba? Wag mong mag-aaway tayo dito pagkatapos. Hindi, ito lilinawin ko ulit tanong. Hindi tayo nagkakilala, Joy. Hindi mo ako kakilala, ha? Walang personalan tong sagot na to. Ako sigurado ko, kasi very paano ba? Masyado ko ina-admire yung syempre mother ko. Yung dalawang mother ko saka yung tatay ko. So parang family-oriented ako kahit na galing ako sa broken family. So bata pa lang ako, ang pangarap ko talaga makabuo ako ng pamilya. Yun ang pangarap. Sobrang pangarap ko yun na sabi ko hindi ko hahayaan na. Parang hindi ko hahayaan na magkaroon ako ng pamilya na hiwa-hiwalay na gano'n. Parang gusto ko maging responsableng ama at asawa sa magiging pamilya ko. So kung hindi man kita nakilala, pasensya na. May asawa ako, may pamilya ako. Saka gato pa rin, siguro hustling pa rin ako na kung paano ko maitatama yung daan ng mga pinipili ko para mas maging better man para sa pamilya ko. Yun nga lang ang tanong, kung nasaan ako, siguro nakadepende rin saan magiging asawa ko. Kung gusto din niya mag-Canada, siguro sinubukan ko rin mag-Canada. Kung gusto niya na nasa Pilipinas kami, sa inside U-Belt kami, wala rin problema. Nandoon din kami, di ba? So, yun. Ikaw, kung di mo ko nakilala, madre ka ba? Hindi. Madaming posibilidad. One possibility yung sinabi mo, pwedeng may asawa rin ako. Pero hindi ko na yung sasabihin kasi yun yung sinabi mo. So, yung ibang naiisip ko na baka naging ganoon ako kung hindi tayo nagkakilala. Number 1, option talaga yun yung magpadre. Totoo talaga yan. Kasi, basta madasalin ako, mahilig ako mag-serve. So, pwede. Pero mas may chance siguro yung single ako. Yeah? Talagang ako lang ang Alden Richards ng buhay. Hindi. May chance, siguro top 1 ko na pwedeng maging ako. Very career-oriented. Ikaw yung tipong mga babaeng pinaglihi sa trabaho. Oo. Kung hindi, yun ang number 1 ko. Number 2 ko yung may asawa. Tapos number 3 ko siguro yung madre. Yun. Pero yun, sabi ko nga, baka very career-driven. Kung hindi ako nagjowa-jowa nung kabataan ko, hindi ako maagang lumandi. Baka nag-focus lang ako sa pag-aaral. Tapos, sobrang yung work, yung mga ganon. Pero ito total channel mo naman to, pupurihin kita. Para at least kilala ka rin nila. Ano yan? Si Joy talaga. Si Joy, napakagaling na tao niya. So, thank you! Birthday ko kasi. Thank you, birthday ko. Ito, seryoso. Sinasabi ko rin naman sa kanya yan. Especially kahit yung mga normal days, sinasabi ko, ang galing mo talaga. Naisip mo to. Ang galing mo Kaya pinipilit ko siyang mag-vlog. Kasi pag binigyan mo siya ng topic, magtatanong lang yan ano kayo magandang topic? Pag binigyan mo siya ng topic, uupo na dito yan. Tapos sasabihin, nagagawa na siya ng vlog. Tapos sabi niya, ito, paano naman pa-edit, ganyan. So, makikita mo doon, habang ini-edit mo siya, akala mo, scripted siya. Pero ako yung nakakakita, ako yung nagsabi ng topic, paglabas niya, tapos na. Ang talino talaga nito. Kaya sabi ko nga, masaya ako na yung talino daw ng anak na kukuha ng nanay. Talino ng nanay. Yung talino daw ng nanay na kukuha ng anak. So, yun lang. Tama ka doon. Siguro, kasi minsan, pag hindi mo siya hinatak, habang nagtatrabaho. Tulad kanina, bigla lang nandito siya. Ang tagal sa loob. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. So, kung di mo siya hatakin sa labas ng bahay, ewan ko. I have my own world. Yan. Kaya niyang mag-aral at gumawa at magtrabaho ng magtrabaho. Minsan nga, guys, actually kanina, Morning Thoughts, nakita ko kasi yung libro. Sabi ko, pag uwi ko ng Pilipinas, dadalhin ko tong book na to. Kasi di ba mahaba ang flights? So sabi ko, dadalhin ko tong libro na to kasi gusto ko siyang basahin. Yung bigay natin May. Gusto ko ulit siya basahin. May mga books kasi na parang, gusto mo ibasa ulit. Ganyan. Tapos naisip ko, parang gusto kong i-enjoy yung time with vibe na sa lilipad. Yung, minsan kasi guys, pag bored kayo, dun may doon pumapasok yung creative side.
gusto kong maboard. Which is pangarap ko yun dati sa Singapore na gusto kong maboard kasi daw pag naboboard ka, doon pumapasok yung creative side mo. So sabi ko, ay, iwanan ko na lang. So minsan talaga, may times na magdidesisyon ka na gustong-gusto kong magbasa. Kahit Bible pa yan, gusto ko talagang magbasa. Kaso lang, parang may iba ka din, magva-vlog ba ako, magbabasa ako. Magne-Netflix ba ako, magbabasa ako. Spend ba ako ng time kay Vibe o magbabasa ako. Parang yun yung laging option ko na gusto kong magbasa. Makita niyo naman dito, may konti akong collection ng mga books dyan. So yun, parang gusto ko talaga magbasa. Yun nga lang, life is happening. So, it's a matter of priorities. Uunahin mo ba yung hobby mo na magbasa or uunahin mo yung buhay mo na i-experience yung life mo. So, I choose to experience life. And dahil dyan, tapusin na natin itong video. Naiiyak na ako. Lagi na umiiyak. Emotional ako, guys. Pasensya na kayo. Okay, guys. So, thank you so much sa pagsama sa amin sa unang episode ng Chill Chat Tuesday with Joy and Kicks. Ayan. So, kung nagustuhan nyo itong video na ito, like naman at subscribe sa aming channel. Kung gusto nyo pang idire-diretso namin ang Chill Chat Tuesday, comment lang din kayo sa baba at kung meron kayong mga ideas, kung ano ang dapat naming pag-usapan, anything under the sun, comment down below. Ayan. So, yun lang. Maraming salamat sa pagsama sa amin and we'll see you again on the next video. Bye! Thank you! Happy birthday. Bye!